Post na post. Magandang hapon. Ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa multiplying rational algebraic expression. Example, find the product of m minus 3 times 6 over m squared minus 3m. So, kapag ang isang rational expression ay prime, kukopyahin na lang natin yan. So, ang ating first step is to factor both the numerator and denominator. So, ang ipapactor lang natin dito sa given na ito ay ang denominator ng multiplier na m squared minus 3m. Ang m squared minus 3m ay mapapaktor gamit ang common monomial factor. Ang common sa pagitan ng m squared at 3m ay m. Pag nakuha na natin ang common, i-divide natin yung bawat term ng given expression dun sa ating common factor. Yun ay m squared divided by m ay m. 3m divided by m ay 3. Kapag tapos na natin i-factor ang numerator at denominator, ay hahanapin naman natin ang common factor at ika-cancel natin. After cancellation, kukopyahin natin ang mga natirang factor sa numerator at denominator. At ang natirang factor sa numerator ay 6, samantalang sa denominator ay m. So, ang ating pinaka-final answer ay 6 over m. Pangalawang example. Given that x minus 5 over 4x squared minus 9 is multiplied by 4x squared plus 12x plus 9 over 2x squared minus 11x plus 5. So, ang numerator ng ating multiplicand ay hindi na ipapaktor sapagkat ito ay tinatawag nating prime. Kukopyahin lang natin yan. Samantalang ang factor ng denominator ng ating multiplicand na 4x squared minus 9 ay ipapaktor gamit ang difference of 2 square. Para ipaktor ang difference of 2 square, kukunin natin ang square root ng first term at ng last term. Ang square root ng 4x squared ay 2x, samantalang ang square root ng 9 ay 3. So that is the quantity of 2x plus 3 times 2x minus 3. While ang 4x squared plus 12x plus 9 ay ipapaktor natin gamit ang perfect square trinomial. Ang square root ng 4x squared ay 2x, samantalang ang square root ng 9 ay 3. Makatuwid, ang factor niyan ay 2x plus 3. Ang denominator na 2x squared minus 11x plus 5 ay mapapaktor gamit ang general trinomials in the form ax squared plus bx plus c. Ang factor ng 2x squared, which is the first term, ay 2x times x. At ang factor naman ng 5 ay 5 times 1. So dito ay hanapin lamang natin ang combination na magbibigay sa atin ng sum ng inner at outer term ng negative 11x. So kapag ang ginawa natin ay 2x minus 5 at x minus 1, ang magiging sum lamang ng inner at outer term ay negative 7x. Samantalang kung ang gagawin natin factor ay 2x minus 1 at x minus 5, ang magiging sum ng product ng outer at inner term ay negative 11x. Bakit? Negative 1 times x ay negative x, 2x times negative 5 ay negative 10x, at negative x plus negative 10x ay negative 11x. So kapag na-factor na natin lahat ng numerator at denominator, both ng multiplicand at multiplier ng rational expression, ay titingnan natin kung meron siyang common factor. At ano ang gagawin natin sa common factor? Ika-cancel natin yon. So ang common factor natin dito ay x minus 5 at 2x plus 3. Kapag wala ng common factor, kukopyahin na lang natin ang remaining factors. Kung siya nasa numerator, ilalagay natin sa numerator. At kung siya nasa denominator, sa denominator natin ilalagay. Sa pagkakataong ito, ang denominator natin ay mayroong dalawang binomial. So kapag ganito ang senaryo, ay hindi pa ito nakasimplify. Para ma-simplify ang ganitong expression, kailangan natin siyang i-multiply. Tandaan natin, kapag hindi siya sum and difference of 2 terms, ay ang magiging product nito ay trinomial. At ang magiging pinakang sagot natin ay 2x plus 3 over 4x squared minus 8x plus 1. Plus 3. Kayo nga, subukan yung sagutin ang mga sumusunod.
po naintindihan ninyo ang halimbawa na binigay natin para sa pagmumultiply ng rational expression.